Matapos ang 16 na taon sa kapangyarihan, isa sa pinakamatagal na leader sa Europa ay wala na sa pwesto. Pumamin ng pagkatalo ang punong minister ng Hungary na si Viktor Orbán matapos ang malaking panalo ni Peter Magyar, ang leader ng oposisyon, at ng pro-EU na partidong TISA. May malaking pagbabago sa politika ayon sa unang resulta dahil 2 mayorya ang maaring magbigay sa oposisyon ng kapangyarihang baguhin ang ilang bahagi ng sistemang pampolitika ng Hungary. Habang naghahanda ang Hungary sa bagong panahon, maaring maapektuhan din ang Europa, Russia, US at Israel. Narito ang kwento ni Joe Brown. May party sa Budapest para kay Peter, pinamunahan ng sumasayaw na posibleng kalihim ng kalusugan. Sa tabing ilog ng Danube, libu-libong Hungarian ang pumila para makita ang unang bagong punong ministro sa loob ng 16 na taon. Nagtagumpay tayo. Nanalo si TISA at Hungary sa eleksyong ito. Hindi lang ng kaunti. Kundi sobra-sobra. Sa totoo lang, sobra. Sobrang-sobra. Ang teacher party ni Peter Magyar ay inaasahang mananalo ng 138 pwesto sa parlamento ng Hungary, lampas sa 133 na kailangan para sa 2 mayorya sa parlamento. Ang Fidesz ng kasalukuyang punong ministrong si Viktor Orbán ay may 55 pwesto na lang, nabawasan ng halos 60% mula sa huling eleksyon. Umamin ng pagkatalo si Orbán sa dating kasamahan sa Fidesz kagabi, pero umaasa pa rin siyang makabalik sa kapangyarihan sa ikatlong pagkakataon. Naranasan natin ang hirap, ginhawa, saya at lungkot sa mga taon. Ngunit dapat malaman ng lahat dito at sa bansa, hindi tayo susuko. Hinding-hindi. Hindi. Hindi niya kailanman. Umalis sa Fidesz 2024 dahil sa panloob na hindi pagkakaunawaan at pakilala sa pagtutok sa ekonomiya at kalusugan. Dahil sa matagal na panunungkulan ni Orbán, alegasyon ng korupsyon, pag-atras ng demokrasya at pagbagal ng ekonomiya, maraming botante ang lumayo at bumoto sa record na bilong. Halos 80% ng mga maaring bumoto ay bumoto. Nagpadala ng pagbati ang mga world leaders kay Magyar, lalo na mula European Union, na umaasang mas maka-Europa ang kanyang paglapit kaysa sa hinalinhan niya. Pinuri ni Vladimir Zelensky, ang bagong leader, umaasang hindi nahahadlangan ng Hungary ang EU loans para sa kanyang bansa. Sinabi ng Moscow na umaasa silang mapanatili ang magandang ugnayan sa Budapest, ngunit hindi nagbigay ng pagbate. Nakapili na ang Hungary. Nagdesisyon na ang mga Hungarian at iginagalan namin iyon. Inaasahan naming magpatuloy ang aming pragmatikong ugnayan sa bagong pamunuan ng Hungary. Narinig namin ang mga pahayag ukol sa kahandaang makipagdialogo. Kapaki-pakinabang ito para sa Moscow at Budapest. Bagamat may suporta sa kampanya para kay Orbán, walang pahayag sina Pangulong Donald Trump ng US at punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel, na parehong umaasang magiging kasing lapit sa kanila si Magyar, gaya ni Orbán. Nagpakita ng suporta kay Magyar ang mga politiko ng Israel, inihalin tulad si Orbán kay Netanyahu, at sinabing posibleng mangyari rin ito sa Israel na yung taon. Ngunit ano ang maya-alok ni Magyar? Sinabi niya na ang una niyang gagawin ay bawiin ang marami sa mga batas ni Orbán at mapatupad ng 2 termino lamang bilang limitasyon. At marahil ikadidismaya ito ni Netanyahu, sinabi niyang susubukan niyang bumalik sa International Criminal Court. Pero magbabago ba talaga ang kanyang pataharang panlabas kumpara sa dati? Nagpasya ang mga mamamayang Hungarian tungkol sa maraming bagay kahapon. Kahapon, marami ang desisyong ginawa ng mga mamamayang Hungarian at isa sa pinakamahalaga ay na ang lugar ng Hungary ay nasa Europa noon, ngayon at sa hinaharap. Magmamasid at magdarasal ang mundo para sa iba't ibang resulta. Tawagin na natin si Gregor Ross, direktor ng mga programa para sa Europa, Russia at Eurasia sa Chatham House, na kasama natin mula London. Gaano kalaking pagbabago sa politika ang inaasahan? Ang panalo ba ni Magyar ay mahalagang pagbabago para sa Hungary pagkatapos ng 16 na taon ni Viktor Orbán? Salamat sa pag-imbita sa akin. Oo at hindi. Ang nangyari kahapon ay walang iba kundi isang napakalaking tagumpay sa politika na may makasaysayang sukat. Hindi lang ito, kundi nakuha pa ng partido ni TISA at Peter Magyar ang mas maraming pwesto kaysa kay Viktor Orbán sa 16 na taon niyang kapangyarihan. Kaya ito pa lang ay patunay na ng tagumpay ni Magyar. Nasusukat ang tagumpay sa kakayahang makaakit ng botante mula sa iba't ibang antas ng lipunan, pati ilang taga-suporta ni Orbán. Iyan ang una. Pangalawa, para sagutin ng maayos ang tanong mo, kawili-wiling tao si Magyar.
Hindi siya outsider, kundi dating insider ng Fidesz. Sinimulan niya ang karira kay Viktor Orban, naging mataas na opisyal sa kagawaran ng ugnayang panlabas at sumali rin sa opisina ng punong ministro 10 taon na ang nakalipas. At 2 taon pa lang ang nakalipas nang magpasa siyang iwanan ng Fidesz dahil sa lumalalang mga iskandalo ng korupsyon. At nakakakatuwang makita na nung umalis si Magyar sa Fidesz at pinamunuan ng isang maliit na center-right na partido na kilala ngayon bilang TISA, nagsimulang gumaliktad ang takbo ng mga numero at nalampasan ng TISA ang Fidesz. Napanatili ni Magyar ang trend na yon mula noon hanggang kahapon. Kaya magkakaroon at malinaw na sinabi sa iyong ulat na magkakaroon ng malalaking pagbabago kabilang na sa usaping depensa. Maaari nating asahan na tutuparin ng Hungary ang 5% na pangako ng NATO at magiging mas aktibong miyembro ng NATO ang bansa. Malinaw na itigil ang pagiging sagabal sa Brussels. Sa ganitong sitwasyon, tingin ko si Walber Fritzl ng Slovakia ay maaring makaramdam ng pag-iisa sa mga pasilyo ng Brussels. Sinusubukan bang lumaban mag-isa kay Prinsipe Zelensky at mas malaking suporta ng Europa sa Ukraine? Sa kabilang banda, si Magyar ay isang konserbatibo sa usaping panlipunan. Dahil dito, patuloy siyang suportado ng mga botanteng taga-probinsya na karaniwang sumusuporta kay Orban. At hindi rin dapat asahan ng isang malaking revolusyon tungkol dito. Kaya masasabi ko na sa ilang mahahalagang issue tulad ng pamamayani ng batas, kontrol sa hudikatura at media, at reforma sa konstitusyon, makikita mo ang pagbabago. Sa ibang aspeto tulad ng patakarang pang-ekonomiya, interbensyon ng Estado sa ekonomiya, at ilang bahagi ng patakarang panlabas, magpapatuloy ang ilang anyo nito. Ano ang opinyon mo pagdating sa Estado ng Israel? Alam natin na may maganda ring ugnayan si Orban kay punong ministro Netanyahu ng Israel tulad ng relasyon niya kina Vladimir Putin at Pangulong Donald Trump ng US. Ano ang dapat nating asahan kay Magyar? Sa tingin ko, pwedeng asahan ng practical na relasyon. Patuloy pa rin siyang magbibigay ng suporta sa seguridad ng Israel, integridad ng teritoryo at karapatan ng Israel na umiral. Na hanggang ngayon ay dapat pa ring talakayin dahil sa antas ng banta sa paniral ng Israel. Sa kabilang banda, sa isang paraan ay nakabuo siya ng isang uri ng gabay laban sa mga populista. At kung titingnan mo ang paglalarawan kung ano ang isang populista ngayon, ang punong ministro ng Israel ay napapabilang sa kategorya ni Orban. Ang kaibahan na yon, si punong ministro Netanyahu ay mahusay pa ring populista dahil alam niya ang gusto ng mga botante. Mukhang nabigo si Orban doon at kaya naman isa ito sa pinakamasamang kampanya niya sa loob ng 60 taon sa kapangyarihan. Sige, gusto ko po kayong pasalamatan sa pagsama ninyo sa amin. Napaka-interesante pong marinig ang inyong pananaw tungkol sa mangyayari sa Hungary matapos ang makasaysayang tagumpay na ito. Kailangan nating makita kung ano ang magiging ibig sabihin nito para sa buong reyon. Maraming salamat po talaga.